Naniniwala ang grupong Tindig Pilipinas na dapat na magbitiw si Senate President Alan Peter Cayetano. Kasabay ito ng kanilang paghahain ng reklamong obstruction of justice laban sa senador. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Naghain ng reklamong obstruction of justice sa Office of the Ombudsman ng grupong Tindig Pilipinas at iba pang civil society groups laban kay Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Robin Padilla at suspended Acting Senate Sergeant-at-Arms Mao Plasca. Sabi ni Tindig Pilipinas Convener Kiko D, ito'y kaugnay ng pagtulong sa pagtakas kay Senator Bato de la Rosa sa Senado na may warrant of arrest sa International Criminal Court. Naniniwala po kami na lahat po ng nagawa nila, yung mula sa pag-place under protective custody kay Senator Bato hanggang sa paggamit ng sasakyan para sa pagtakas mula sa Senate building, sasakyan po yan ni Senator Robin Padilla, hanggang sa mga sa naging karahasan na naganap sa Senado nung gabing yon na nanguna sa pambabaril si Sergeant-at-Arms Aplasca. Anya, nagawa nila ito dahil sa posisyon nila na kanilang hinahawakan. Ayon pa kay D, ito'y kaugnay ng panawagan ng publiko kasunod na rin ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Paliwanag niya ang kanilang paghahain ay para magkaroon ng pananagutan. Para sa grupo, naniniwala sila na dapat magbitiw na sa pwesto si Cayetano bilang Senate President, lalo't hindi pa nangyari ito sa kasaysayan ng Senado. Naniniwala po kami at marami pong naniniwala na parte ng soberanya ng Pilipinas yung warrant ng ICC. Kusa po tayong pumasok dito noong 2011 at bagamat umalis din po tayo dito noong 2018 ay kahit yung mismong Supreme Court, lahat ng mga legal na institusyon dito sa Pilipinas ay kumikilala sa otoridad ng ICC. Ayon naman sa kapwa convener niya na si Sylvia Claudio, hindi kasama sa naging reklamo ng PNP-CIDG si Cayetano. Because he was also very much implicated. Dagdag rin natin yung hiningi ng NBI initially yung cameras, yung recording, CCTV, at hindi nila ibinigay. So sa amin, obstruction na naman yan. Anya, nagpadala na rin sila ng kopya ng kanilang reklamo sa ICC. Ayon naman kay DOJ spokesperson Polo Martinez, magpapatuloy ang kanilang isinasagawang sariling investigasyon kaugnay na nangyari sa Senado. Anya, nananatiling bukas ang panel ng prosecutor sa pagtanggap ng mga ebidensya na makakatulong sa investigasyon. Pero mananatili na nakabase ito sa sarili nitong assessment ng mga ebidensya na naisumite at nakalap. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.